Nanita buntis. Planong ipa-adopt. Hindi dadalhin ng hospital, si Nanay Lorna lang ang bahala. Bago tayo magsimula, please like and subscribe my YouTube channel kung gusto mo ang ganitong mga video. Ilang araw din hindi nakapunta si Ma'am Aya sa bahay ni Nanay Lorna. Kasi nitong mga nakaraang araw, si Nanay Lorna na mismo ang pumupunta sa bahay nila Ma'am Aya. Pero ngayon, nakadalaw na ulit si Ma'am Aya kay Nanay, at may dala pa siyang bigas at ulam para sa kanya. Pagdating pa lang niya, may ibinalita agad si Nanay Lorna. Alam mo ba Ma'am Aya, nagsasayaw na si Nanita sa TikTok. Agad namang lumapit si Nanita. Nang marinig niya ang usapan tungkol sa pagsasayaw niya sa TikTok, natawa na lang siya. Pati si Ma'am Aya, natawa rin. Gusto sana ni Ma'am Aya na mag-sample si Nanita ng sinayaw nito sa TikTok, pero nahihiya pa si Nanita kaya puro tawanan na lang sila. Bukod pala sa bigas at ulam, may dala ring tinapay at soft drink si Ma'am Aya para sa merienda nila ni Nanay Lorna. Habang nagmemeryenda sila, kinumusta ni Ma'am Aya si Nanay. Doon na nagbahagi si Nanay Lorna ng kanyang pag-aalala. Nag-aalala raw siya sa kanyang buntis na manugang. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng nasa likuran niya sa video, nakasuot ng asol at kasalukuyang buntis. Ayon kay Nanay, galing pa raw ito sa Arakan. Kaya nagtaka siya kung bakit sa kanya pa ito pumunta, gayong napakalayo ng pinanggalingan nito. Pero ayon sa kanyang manugang, kahit marami siyang tiyahin na marunong magpaanak, kay Nanay Lorna pa rin siya nagpunta. Dahil para sa kanya, subok na raw si Nanay at halos legendary na mananabang. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mananabang ay ang taong tumutulong magpaanak sa mga buntis na hindi kayang pumunta sa ospital. Bagamat sinasabing ipinagbabawal na ito ngayon, may iilan pa ring gumagawa nito sa mga probinsya. Lalo na kung subok na ang karanasan, gaya ng ginagawa noon pa ng ating mga lola at lolo. Tinanong naman ni Ma'am Aya si Nanay kung sa bahay ba niya manganak ang kanyang manugang. Sumagot si Nanay, oo, dito sa bahay. Pero may problema nga lang. Wala na raw bakanteng higaan sa kanilang bahay. Gayunpaman, sinabi ni Nanay na hahanapan niya ito ng paraan. Pagkatapos ay kinausap ni Ma'am Aya ang buntis. Tinanong niya kung okay lang ba sa kanya na sa bahay manganak, at kung nagpa-prenatal check-up ba siya. Aminado ang babae na hindi siya nagpa-prenatal. At para sa kanya, okay lang daw na sa bahay na lang siya manganak. Pinayuhan siya ni Ma'am Aya na mahalaga pa rin ang prenatal check-up para sa kaligtasan ng kanyang baby. Tinanong din ni Ma'am Aya kung hindi ba pwedeng sa ospital na lang manganak. Pero ayon sa babae, malaki raw ang gastos at wala silang ipon. Bata pa pala ang manugang ni Nanay, pero buntis na. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, pumapayag na lang siyang sa bahay manganak dahil wala silang sapat na pera. Nabanggit din ni Ma'am Aya na sana ay nakapag-ipon sila kahit papaano para sa ganitong sitwasyon. Nang tanungin kung ano ang kanilang hanap buhay, sinabi ng babae na nagraraha lamang sila. Ang pangraraha ay pangunguha ng panggatong sa gubat para ibenta. Minsan ay pumuputol sila ng kahoy, pinatutuyo ito, at kapag tuyo na ay saka ibinebenta. Tinanong pa ni Ma'am Aya kung ano ang kakainin nila habang nasa bahay ni Nanay. Pati si Nanay ay tinanong niya kung siya ba ang magpapakain dito. Napangiti na lang si Nanay at sinabing naubos na raw ang baon nitong 1 kilong bigas. 1 kilo lang pala ang dala ng buntis papunta sa kanila, kaya napatawa na lang silang lahat. Pero sinabi ni Ma'am Aya kay Nanay na wala namang problema kung may bisita siya. Ang problema lang talaga ay ang konsumo. Kung ano lang ang budget na ibinibigay ni Ma'am Tess, iyon lang ang kailangan nilang pagkasyahin. Humingi naman ng paumanhin si Nanay. Ayon sa kanya, talagang may mga buntis na lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Kahit saan pa raw siya tumira, hinahanap pa rin siya ng mga ito. Dagdag pa ni Nanay, alam na raw ito kahit ni pugong biyahero. Sa katunayan, ang bahay na ipinagawa para sa kanya sa Lukadang ay may bahagi talagang ginawa para sa mga buntis na mangganganak. Tinanong ni Ma'am Aya ang buntis kung ito na ba ang kanyang unang baby. Ngumiti ang babae at sumagot na pangalawa na raw ito. Nagtanong muli si Ma'am Aya kung nasaan na ang kanyang unang anak. Dito na ibinahagi ng buntis ang isang masakit na desisyon sa kanilang buhay. Ayon sa kanya, pina-adopt nila ang kanilang unang anak dahil sa sobrang hirap ng buhay. Babae ang kanilang panganay,
At kahit masakit sa kanilang mag-asawa, napilitan silang ipa-adopt ito dahil wala silang ipon at wala silang kakayahang buhayin ang bata noon. Naitanong tuloy ni Ma'am Aya kung balak ba nilang ipa-adopt din ang pangalawang baby. Ngunit agad namang sumagot ang buntis na hindi na. Hindi na raw nila uulitin ang ginawa nila noon. Para gumaan ang usapan, nagbiro si Ma'am Aya. Sabi niya, baka si Nanita na lang ang ipa-adopt dahil lagi raw itong nagtitiktok. Napatawa na lamang sina Nanita at Nanay Lorna sa biro ni Ma'am Aya. Nang tanungin kung ilang taon na ang unang anak ng buntis, sinabi nitong 2 taon na ito ngayon. Dito nagbigay ng payo si Ma'am Aya. Ayon sa kanya, huwag na nilang ipa-adopt ang pangalawang anak. Kahit mahirap ang buhay, kailangan nilang matutong magsikap at tiisin ang hirap para sa kanilang pamilya. Sinabi rin niya na kawawa ang bata kong lalaki ito sa piling ng hindi niya tunay na mga magulang. Kaya dapat daw ay magsumikap sila upang mapatunayan na karapat-dapat silang maging ina at ama. Dagdag pa ni Ma'am Aya, kapag nanganak na ang buntis, mas lalo pa silang dapat magsipag upang makaraos sa buhay. Kailangan daw nilang panindigan ang responsibilidad na pinasok nila bilang magulang. Siyempre, hindi mawawala ang konting biro. Sabi ni Ma'am Aya, dapat daw ay lagi ring mag-TikTok ang buntis para madali lang lumabas ang baby. Sa kanilang kwentuhan, nabanggit din na 5 silang magkakapatid. Patay na ang kanilang ina at ang kanilang ama ay nagtatrabaho sa Davao. Ibinahagi rin ni Ma'am Aya na mabuti na lamang at noong sahod ni Onyot ay nagbahagi sila, at pati si Nanay Lorna ay nabigyan din. Dahil dito, nakabili si Nanay Lorna ng 1 sako ng bigas. Malaking tulong din ang ibinigay ni Ma'am Tess na pangkonsumo para sa kanila. Pinayuhan din ni Ma'am Aya si Nanay Lorna na alagaan ang buntis na bisita kapag manggang anak na ito. Wala naman daw problema sa kanila kung may bisita, basta maayos at hindi magulo. Pagkatapos ay kinamusta ni Ma'am Aya si Juanita. Ayon kay Nanay Lorna, malapit na raw silang matapos sa paghagbas sa uma at baka bukas ay tapos na nila ito. Uuwi daw sila sa bahay ngunit pupunta rin sa kabilang uma upang magtrabaho. Magandang balita ito dahil talagang nakinig sina Juanita at Chris sa mga payo ni na Sir Onyot at Ma'am Aya. Tinanong din ni Ma'am Aya kung hindi ba masama ang loob ni na Juanita at Chris sa kanya. Ngunit ayon kay Nanay Lorna, hindi naman. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga raw si Juanita dahil tinulungan sila ni na Ma'am Aya at Sir Onyot. Pinabaunan pa sila ng bigas at mga binhi ng gulay upang makapagsimula sila. Ipinaliwanag ni Ma'am Aya na hindi naman nila pinaalis ang mag-asawa. Ang ginawa lamang nila ay sabihin kung ano ang dapat gawin. Dahil para sa kanila, sagrado ang pag-aasawa. Hindi pwedeng mag-asawa ka at aasa ka lang sa iyong mga magulang. Ibinahagi rin ni Ma'am Aya na kahit siya ay may 2 anak, nagsikap talaga siya upang matulungan ang kanyang ina at hindi na ito kailangang pumunta pa sa uma. Tinanong din niya ang buntis kung bakit hindi sila nakapag-ipon kahit silang mag-asawa lang. Sumagot ang babae na mahirap ang buhay sa Arakan dahil kapag nagtatrabaho sila roon bilang erewan, 200 lang ang sahod sa isang araw. Ayon kay Ma'am Aya, mas mataas pa pala ang sahod sa kanila dahil umaabot ito ng 500 sa isang araw. Bea pala ang pangalan ng buntis. Lahat sila ay umaasa na magiging normal ang kanyang panganganak. Sana raw ay hindi na nila ipa-adopt ang bata, dahil ang tunay na laban sa buhay ay ang matutong magsikap kahit mahirap.